Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben na naghahatid sa inyo ng balita, opinion, obserbasyon sa mga nangyayari dito sa paligid natin, dito sa bansa natin ng Pilipinas. So ngayon, nandito ako ngayon sa likod ng bahay ko at nagsisilong ako dito sa isang CR sa likod ng bahay at umuulan ngayon. Malakas ang ulan, nagulat niyo ako kasi nasa gitna ako ng paglalakad nung biglang ito na nga, umulan na. So ano ngayon ang balita natin ngayong araw na ito? Ang balita natin is meron pong nagpetisyon sa COMELEC na i-disqualify yung mga Tulfo brothers na tumatakbo bilang senador. Ito po si Rafi at saka si Ben Tulfo. At saka yung tatlo pa nilang mga kamag-anak. So 5 lahat sila na gustong i-disqualify dahil po na hindi sila Filipino citizen. Sila po ay US citizen. At alam naman natin sa balibalita na yung mga Tulfo brothers hindi naman sila talagang Pilipino dahil nakabit nila yung American or US citizenship. At si Rafi Tulfo pa nga hindi. Sino ba ito? Itong tatakbo nga na senador ngayon, sumali pa nga sa US Army. Hindi naman basta-basta kang makasali sa US Army kung hindi ka citizen or immigrant ka. Pero sa tingin ko, talagang legit talaga na US citizen siya dahil sumali siya bilang o nag-enlist siya bilang membro ng US Army. So malaki po yung ebidensya na palagay ko madi-disqualify itong mga ito. Actually nga, na-disqualify nga siya sa pagiging Secretary of Department of Social Welfare and Development. Alam niyo, personally, ayaw kong tumakbo itong mga Tulfo brothers. Isang rason, ang yayabang nila. Sorry yun ang opinion ko. Akalain nyo, binura-mura niya yung Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Bata ko ito, si General Bautista. Pinagmumura niya sa radyo, akalain mo yan. Pero walang ginawa si General Bautista sa kanya. Tumahimik lang siya, pinabayaan lang niya. Pero pag ako si General Bautista, wala na yan ang ibig kong sabihin. Talagang papailan ko ng kaso yan. Si Rafi Tulfo. Rafi ba ang pangalan nun? Basta yung dating naging Department of Social Welfare and Development. Hindi ko alam kung bakit sila malakas sa administrasyon ng Presidente Bongbong Marcos. So yun ang isang balita. I-disqualify at magkakaroon po ng hearing tungkol dito sa petition at ito po ay gagawin ng COMELEC. So sa akin lang, hindi dapat tumakbo yung mga US citizen dito sa electoral process dito sa Pilipinas dahil ang number 1 na qualification sa mga kakandidato na tatakbo ng eleksyon dito sa ating bansa ay dapat natural born citizen sila ng Pilipinas. Ang pangalawang balita ay sumulat po si Senator Bong Pimentel at sumulat siya sa Senate President na si Chis Escudero at gusto niyang madaliin ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ewan ko lang kung sasagutin siya ni Chis Escudero kasi gusto niya forthwith, gusto niya kaagad masisimulan na yung impeachment case at
mag-under na yung proseso, di ba? So, ganun po ang gusto ni Senator Pimentel at hindi natin alam kung anong sasabihin at isasagot ni Senate President Escudero kasi nagkaroon siya ng statement dati na sabi niya yung impeachment case ni Vice President Sara Duterte ay didinggin pag tapos na yung break nila at tapos yung State of the Nation address ni President Bongbong Marcos at ito po ay mangyayari after the last week of July. Ang pangatlong balita ay may mga abogado na taga Mindanao naghain ng kontra-demanda or kontra-petition o kontra kaso na pawalang saysay, na bigyan pawalang saysay yung impeachment case ni Vice President Sara Duterte. At hindi natin alam kung tatanggapin o siyempre tatanggapin ng Supreme Court yan. At siyempre bigyan din ng katuturan ng Supreme Court yung ihinain na petisyon o kaso para mapawalang bisa yung impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Maraming mga kondisyon doon o provision na ang dahilan kung bakit naniniwala sila na wala pong saysay itong impeachment case na ito. Ano pa yung ano? Meron pang isang balita at nagbuo daw ng isang court sa Supreme Court at inalam kung sino ang Supreme Court Justice na didinig dito sa petisyon na kung talagang itutuloy kaagad itong impeachment case ni Vice President Sara Duterte. So, ang sabi kanina, binuo na raw yung nagkaroon po yung pagbubunot kung sino ang maghaharap dito sa petisyon na ito. Ang huli na balita ay nagkaroon po kanina ng hearing yung TRICOM at pinaalam po ni Congressman Barbers na kung saan po yung maaring regulasyon para dito po sa mga vloggers at content creators. Kasi yan nangyayari po kasi ngayon, wala pong screening at wala pong nag-determine po kung itong mga sinasabi ng mga vloggers or content creators ay tama at hindi fake news. Karamihan kasi dito sa mga content creators, hindi ko naman kilala yung mga ito Ang ginagawa nila, gumagawa sila ng balita. Kahit hindi naman totoo, pagkatapos mumurahin nila yung tao na pinupunan nila. Hindi lang mura, kung ano-ano pang sinasabi nila tungkol sa mga politicians ito. Below the belt naman yan Dapat ang pag-uusapan dito is issue. At karamihan sa mga content creator na sumusobra na. At dahil lang sa sensationalism, siyempre ikaw na nanonood ng YouTube, pag nakita mo yung title nila, di maintriga ka. Ano itong sinasabi nito? Only to find out na wala palang sinasabi kundi kung ano-ano na lang na fake news ang sinasabi ng content creator. Kaya ito yung reklamo ni Congressman Barbers. Paano natin mabigyan ng regulation or makontrol o mapanis itong mga content creators na ganito? Kasi ang dami na po. Dahil lang po sa pag-click, panonood, pag nakaka-intriga yung title ng video, manonood ka. Pagkatapos habang dumadami yung nanonood,
nagiging viral yung video. Kaya siyempre pag marami yung views, dadami rin yung kita mo. Pero sa totoo lang, maliit lang yung kita mo dyan sa mga views. Mabuti kung yung 10,000 views mo, meron kang $1 na kikitain. Pero ang ito kasi, mga ito, marami silang subscribers. Kung minsan, 1 billion, 2 billion, pag 500,000 yung views nila, syempre, malaking pera yan. Ako naman, hindi naman ako naghahangad ng ganyan kasikat, kagaya sa kanila. Kasi ako, patas lang tayo. Nagbibigay lang tayo ng balita at personal opinion, pero wala tayong inaatake na mga politicians dito sa YouTube channel na ito. So ito pinag-uusapan lang. Kung meron kayong comments or negative or hindi kayo sasang-ayon sa opinion ko, okay lang, magsalita kayo at isulat lang ninyo yung comments nyo. So yun lang po ang ating balita ngayong araw na ito. Salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Hanggang ngayon, umuulan pa rin. Bye-bye.